Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, March 11, 2024 at bloody red ulit yung market natin. So sinundan natin yung galaw ng US market. So nag-bounce tayo ng Friday, 'di ba? Nag 1.5. Kinain din niya. So nag-loss tayo ngayon, negative 1.01%. And then nag-close tayo 6,872.24. So first time din natin makita, so not a good sign. Net foreign sale tayo ng 277.68 million. So mapapasin nyo, karamihan ng mga namula dito sa mga stocks natin is yung ating mga blue chips. So talagang bumabagsak yung mga blue chips natin. Baka hindi pa ito yung support natin. So baka magdo-double check tayo dito sa dulo ng 6,800 naman. So sinundan nga natin yung galaw po ng US market. Kung napansin nyo, last Friday, medyo malakas din po yung drop nila. So mamaya silipin natin yan. So, yung Asian markets, hindi ko napansin yung Asian markets pero in-expect ko mapula din siya kasi nung Friday, okay din siya. So, sumabay tayo ng bounce nung Friday sa kanila naman. Ayan. So, kaya karamihan naman dito sa trending ulit natin is yung ating mga small caps, yung mga penny stocks natin. And syempre, yung pinag-usapan ngayon is yung reporting sa principal office, itong si Bell natin. Ayan. So, nag-push siya ng 50% for the day. So, eto kasi si PLC, bibilin na daw niya. Magkakaroon siya ng tender offer kay PLC. Si PLC, hindi siya masyadong naakyat kanina. So, nung lumabas na kasi yung news niya, naka-trading hold na siya. So, kung papansin nyo, hindi masyadong gumalaw yung price niya kanina. So, ang tanong natin kay PLC ngayon, so napunta lahat ng positivity kay Bell kasi siya yung bibili daw, magte-tender offer. So, titingnan ko mabigat si PLC nasa 12 billion yata yung market cap niya. So, yaman pala nitong si Bell natin. So, si PLC, yung ating opening sa kanya sa trading hold is bukas. Bukas po yung nakita ko dun sa PSE Edge. So, mamaya silipin natin yan. Tapos si Ionics, mga penny stocks niya po, mga small caps. So, nag-bounce siya. So, balik sa trend si Ionics natin. Tapos wala si Ani dito, no? Si Ani saka Green may setup nung Friday. So si Green yung gumalaw. Ayan. So yung mga percentage pala, yan, nakalimutan ko na. Ito kasi si Bell 50%. So wala tayong nakita na net foreign buy. So actually net foreign siya, 446K. So 50% up si Bell. So ano yan? Ceiling. So si PLC natin, bago siya magkaroon ng trading halt, nag-up siya ng Friday ba to? So anyway, 1.37% nakita ko na value at negative 37.5 net foreign sell. Itong si Ionics natin, so 2.41% nag-up po siya. For today, bumalik nga po ng konti sa trend. And then meron siyang 2.82K net foreign buy. So lit lang, mga locals lang. Green, sabihin natin. At saka hindi ko napansin si Ani, pero parang verde din siya. So ito, may setup siya nung Friday, si Green po. Ewan ko kung napansin nyo. 3.81%. So meron siyang 68.8K net foreign buy. And then si SSI natin, ito, no, all-time high SSI natin. Si SSP ba yung bumagsak? SSI, nag-up siya ng all-time high na ba to? 52 weeks high. 4.35%. So malakas din itong si SSI. And then may tagatulak siya, 8.7 million na net foreign buying po siya. Ayan. So hopefully, meron pang galawan yung ating mga small caps kasi wala tayong makita na magandang trade dito sa talagang sasalo ka lang dito sa mga blue chips natin dahil medyo malalakas po yung drop. Ay, yung mga paborito ko na properties, nagkaroon sila ng more than 2%, 3% na galawan for today's trading. So very bad para sa atin na mahilig sa mga blue chips during this time kasi blue chip yung pinaka-trend natin pero ang bilis nga ng pagbagsak ng kanilang price action naman. Okay? So silipin natin yung ating mga trending stocks na yan. Disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. At huwag mong gagamitin to para reason na mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved. So medyo matapang-tapang dapat yung apog natin during this time kasi laglagan na naman ng ating mga stocks. So yan na ba yung pinaka-pullback natin? Silipin natin, parang parehas yung pullback natin bago tayo umakyat sa 7K last time. Hindi niya talaga kaya yung 7K. So nagpakita na siya na pag-imahina. Ayan. So guys, follow mo lang po ako dito sa subscribe ka lang dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga trending stocks reviews or kung gusto mo join ka sa trading group naman natin. Okay?
So, kung naka-subscribe ka, maraming salamat po doon sa mga usual na nanonood dito sa channel natin. Ayan, so nag-1K na tayo. Bumalik na normal yung ano, yung views natin. Company reviews, mga sample trades natin, mga basic indicators. So, puro alarming yung ano, mga blue chips na hawak ko. Fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSE stock market studies. And then follow mo po ako dito sa ating Palawi Trader na crypto to para sa mga play to earn games to. Dito kay Crypto Chupit yung ano yung kailangan hindi ko na maharap lahat na gawan siya ng vlog. So yung ating crypto, by the way, si Bitcoin, nakalimutan ko sabihin kanina. So all-time high na po. So lumampas na siya sa 70K, 71.8 yung huli kong post sa ano sa Twitter. Congrats po talaga doon sa mga nag-hoodle doon sa mga cryptos natin. So meron tayong BNB at maganda nga po yung galaw lahat. Majority ng mga cryptos maganda yung galaw nila. Okay? So follow mo din ako sa social media dito sa ating Facebook account na Palawi Trader. Tapos sa Facebook page na Palawi Traders. So sa mga articles natin dito sa Budigi Peak, local market dito sa US at saka dito sa cryptos. And speaking of malaglag, laglagan ngayon dito sa ano sa mga side hustles natin. So money earners yung mga websites na ginagawa natin. So ewan ko kung meron tayong kasama dito na ano nagwe-website. So laglagan po yung mga website. So meron din laglagan dito sa mga Google AdSense natin. So nagkaroon ng ayan, share ko lang nagkaroon ng tinatawag na March core update si Google. So yung mga nagba-vlog po ito, mararamdaman nyo. So yung mga AI related na content, nag-drop siya ng more than 40%. So 50%. So may mga website ako na AI related din siya, mga AI generated na content. Pero syempre nire-review naman natin. Kaya lang may kasama siyang AI. So nag-rank yung mga AI na mabilis eh. So 1 year lang nag-number 1 yung mga posts natin. So pag nag-search ka sa Google, 'di ba, lalabas yung ano, yung mga top na searches. So yung mga AI content, mabilis kasi umakyat. So nagna-number 1 sila. So ngayon, naapakan nila yung mga medyo matagal na, yung mga malalaki na website, yung mga meron talagang ano, may capital na ano, maglagay ng mga magagandang article. Nanguna lahat ng majority ng AI. So ngayon nagalit si nagalit si Google. So ini-slash niya 50% yung mga gumagamit ng AI. Tapos may mga website talaga. So ito rin mahirap, isa sa cons ng website is merong mga website na penalty. So penalty means wala na sila, hindi mo na masu-search sa Google. So ayan. So sa atin may mga websites kasi marami akong website So may mga tinamaan ng ano ng drop ng views. Ayan. So anyway, drop yung earnings. Syempre, yun yung ano nun, pinaka-impact niya. Okay? So ayan, sharing lang po 'yan sa mga nagwe-website kasi yun yung isa sa mga side hustles natin. Ayan, so all time high si Bitcoin now. So dito muna tayo sa summary ng market. Naglabas si PSE kanina. Medyo maaga siya. So 277.68 million. So first time po natin na nakita na naglabas o lumabas yung mga foreigners natin. Kasi nga naman, kung titignan mo, majority ng mga big caps natin, itong tinatrack na mga indices sa market natin, so lalakas. Especially sa property, negative 2.7%. Ayan, so siya po yung tinamaan. At industrial, negative 1.15, and then mining and oil, negative 1.06%. Ayan. So, wala namang ano, actually wala namang negative news. O siguro dahil nga March 11 na tayo, 'di ba? So, dumarating kasi during this time yung mga earnings ng companies. So, nag-aantay muna yung mga foreigners na ano ba yung resulta, positive, negative, 'di ba? Yung mga fourth quarter natin. Hindi pa naman lahat lumabas yung fourth quarter lumalabas muna. At then bumabalik sila by mga early weeks ng April. So April, May, June, and then August ulit, 'di ba? Goes month. So ganun yung cycle natin. So parang ganun yung nakikita natin na nangyayari dito sa market. So ang lakas ng drop kasi, negative 1.01%. Ayan, ramdam natin yan kasi marami tayong hawak ng mga big caps na stocks. Okay? So anyway, sama sa trading. Ayan. So guys, yung ating Bitcoin, yung mga cryptonatics natin, ang laki na. So 71.8. Ayan, lampas na yung ito yung previous high niya bago siya from 60K, bigla nag-drop siya into 20K. So parang may ugali naman si crypto na gano'n. Ayan, so kaya lang kasi all-time high yan. Tignan nyo na lang kung meron kayong mga hawak dyan kasi pero nag-ano naman siya bago siya nag-drop last time, meron naman siyang
parang meron siyang double tap. Ayan. So, tingin ka na lang ng mga sign, negative sign, para makita mo kung ano ba yan, nag-peak na ba si Bitcoin. Normally, nagpi-peak siya kapag lahat na tayo nag-uusap tungkol sa kanya. So, medyo saturated na siya during this time. So, ang inantay naman na catalyst nitong si Bitcoin, and nandito tayo kay Bitcoin, halving. So, ang nakita ko na nag-halving dati si Tesla. So, kumbaga, slash natin ng kalahati yung presyo niya, pero dadami yung mga coins natin. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yon. Yung shares, di ba, pwede mo padamihin yung shares. Pero yung Bitcoin kasi hindi mo siya pwedeng padamihin kasi definite amount lang siya, di ba? So anyway, may gagawin siguro sila na mga bagong asset na naman. Okay? So congrats mga Cryptonatics. Okay. CNPF, negative 2.09%. San Miguel declares cash dividend. So meron siya 0.35 CNPF. Inters long-term agreement with Vita Coco Company. CDC launches City North Tower, commercial office and residential condominium. Globe Telecom receives Science-Based Targets Initiative. ASEN, ayan, so marami na nagre-reklamo kay ASEN natin. Announces second partnership with Bright Night to develop and construct 1 gigawatt of renewable energy. Ito yung mga binili ng foreigners, Bangko pa rin, BDO, BPI, East West, Metrobank, ASEN, ANI, EMI, ABA, AGI, Alco, CLI, Globetel, dito at saka si Blue naman. Okay, so Bitcoin, nag-skyrocket. The board of Jollibee approves plan to offer and issue up to 8 million preferred shares. Ito yung mga binenta, China Bank, Security Bank, AP, BSC, Del Monte, DNL, FB, CNPF, DNL, IMI, AC, AEB, ang dami, Costco, Ali Eric Creeds, Converge, at saka si Now. Okay, so bad mood tayo, negative 1% ulit. Bell is up, ayan, so ito na yung balita natin. Bell is up by 50%, Orange is ceiling price, and announced it will conduct tender offer for all of the outstanding common shares of PLC natin. So, hit ceiling price after PLC tender offer. Ayan, congrats yung mga merong Bell. Hindi natin nakita to kanina kasi hindi naman natin hawak to. So, congrats po dun sa mga meron hawak na Bell. So, PLC, which has interest in the City of Dreams Casino in Manila, plans to delist from PSE. So, controlling shareholder Bell to launch tender offer. Ayan. So, sobrang pangit talaga ng market natin, no? Ang dami lumalabas na mga stocks. So, matitira yung mga penny natin dito. So, ito yung mga leaders natin. Sina STI, SSI, ICT, Manila Water, at saka si SCC. Mga year-to-date returns. Ayan. So, Robinson, bumagsak din kaya to. Excluding China impact, would have surged by 45%. So, up siya ng 24%. ASEAN Bright Night. So, yun yun. May article si Ma'am April Tan. Sabi niya, mas maganda pa rin daw bumili ng may fundamental na stock. Yun yung pagkakaintindi ko dun sa post natin dyan. Okay? So, Jollibee, meron siyang preferred shares. PHN, si PINMA, hits 1.63 billion. Kailangan, mga yung galaw natin dito, basag-basag. May have to resort to the spot market for power source. SMC, Metro Pacific will unload its stake in Vietnamese firm. Ayan. Anyway, wala na siya. PLDT, net miss estimates on one-off items. ASEN, Bright Night. Okay, so meron pa ba? East-West. Okay, down pala yung income nyo, 22% year over year. Akala ko ang galing ng galaw nito last time. So meron pala siyang bad catalyst. Robinsons, retail holding may share buyback. Tapos now, Supreme Court denies now bid to be the new major PH telco player. So may telco player pa rin tayo. MPT, CMER, sino pa ba? Hindi natin nabasa. Bitcoin, and nag-upsurge. Wala ba dito yung galawan na? Ito yung galawan natin sa US market po nung Friday. So talaga malakas yung laglagan nila. So nag-reflect sa Philippine markets naman natin. Okay? And guys, so yung ating Patreon, as usual, patalastas muna. Yung mga gusto po ng guide sa trading, pwede po kayo sumali dito sa sa Patreon channel natin. And then yung mga sumali,
paki-message po ako sa Facebook Messenger para maisama ko kayo sa group. Ayan, meron pang dalawa hindi na isama sa trading group po natin. Okay? So, tingin tayo dito sa summary ng market. Mapula. Oh. So, mapula lahat ng port natin. During this time, okay, so 7K, pinaka-major na resistance. And then sa pinapakita niya, kasi naunang meron siyang may mga stocks na malakas. Siguro sina SM to, no? Ayun, no, SM. 0.41, na-hold niya yung market natin na yung itsura. Pero ramdam natin, majority ng mga blue chips natin, malalakas talaga yung laglagan. Especially sa property kasi ayan, no? Sina Ali, minus 2.7. Sino pa ba? SMPH, minus 3%. So AC, minus 2.4. Jollibee, minus 1.5. ICT, minus 2.6. Yung mga runner natin last time, sila na ngayon. Monday, minus 2%. Diba? So, panalo si LTG, oh. Nagbigay ng dividends tapos umakyat pa. So, nag-fill the gap pa siya, 2.2. PLDT, 1.3% up. Metrobank, 1.87%. Converge, no? Drop, minus 2.84. MEG, 0.52. SCC, 0.59. So, hindi pa natin makita pero pakiramdam ko sa kanya, yung ginagawa niya dito is parang ito na. Ayan. So, ito na yung isa sa mga major na pullback natin. Parang ito yung itsura ng galawan dito sa area natin na to. Hopefully, hindi na siya mabasag. So, tingnan natin bukas kung meron bounce ulit yung ating stocks. Kaso Monday na Monday, nabulaga tayo sa malakas na drop ulit ng market. Yan. So, retest ulit dito sa RSI 50, tapos MACD, bearish yung So, ganun pala yun. Pag nagsabay yung MACD sa RSI, tapos hindi gumagalaw yung index. So, parang siya, di ba? Divergence, di ba? So, may indication na pababa pala yung market natin. So, 277 million at foreign sell. Yung index is negative 1.01%. Okay? So, yung mga winners, si Bell, so 50%. Si Alco, 8%. Ani, ayan, nag-update siya, 6.35%. So, Ani Green yung umahataw. AGI, bigla na bounce si AGI, 5%. IBC, 4%. SSI, so another 52 weeks high ba? O all-time high ito? 52 weeks high si SSI. Green, so nag-update siya, 3%. Ionics, ayan, bumalik yung trend natin. LPG, 2%. So, sa losers, mga big caps ang losers, no? Si Lode, okay, mga naman to, penny stocks talaga. Si OR, umakyat to nung pero nag-drop 7.69. CHP, ayan, lumabas na siguro yung iba. Pumunta ngayon dito kay Bell. So, mabilis yung kamay ng ibang traders natin. SSP, ito pala yung bumagsak. So, nag-drop siya. SSI yung isang nag-gain, 7.11. OLHC, biglang nag-drop, 6%. Ayan, takbuhan na yata ngayon na ABS minus 4%. Hindi na tuloy yung bounce niya, SMPH. Ayan. So marami po sa mga stocks natin is laglag talaga during this time. Ayan. So tis muna ulit. One pullback, maghanap tayo ng support. Hindi pa yan yung support natin, tingin natin kasi nakumpisa na bumagsak na to, and then mapansin nyo, paramihan ng mga big caps, laglagan na sila. So baka hindi yan yung trend natin ngayon. So based sa pinapakita niya. So baka dito slightly below ng 6,800 maghanap ng support si PSE. So tingnan natin bukas, mali mo mag-reverse bigla naman yung galaw natin. So tingin tayo sa US market, parang hindi So merong negative sentiment pa rin sa US, negative 0.52. Si Nasdaq, Dow Futures, naku, lalaglag na naman yung mahawak ko dito sa US. Negative 0.33%, S&P, negative 0.38%. Okay, so drop, US, laglagan din. Sa Europe ngayon, European markets, and then ito na. Ayan, puro pullback maliban sa China saka sa Hong Kong. Nag-bounce siya pero majority sumabay din sa galaw ng US market po natin. Okay? So not so good yung global markets, crypto. So congrats. Ayan real time. So nasa 71K po si crypto. Ayan, si Bitcoin pala. 71K, 4,000 si Ethereum. Mag 70K din ba si Ethereum natin o mas marami yata siyang baka mas maraming mga coins. BNB, ayan, so more than 500 na.
So the rest is Verde, Nabax 8%. Ayan. So, ayun oh, Nero 15%. CLTC, Litecoin 7%. Ayan. So, very, very bullish dito sa cryptos natin. Okay? So, PSE lang yung ano. Medyo hirap talaga yung ano, yung markets naman natin. Ayan. So, pag-usapan natin, short review, yung ating mga big caps. Nung Friday ba to? Monday pala to, no? March 11, no? So, bago nagkaroon siya ng ano, ng trading halt, nakagalaw pa siya ng 1.37%. So, ngayon, syempre, ang pag-uusapan natin bukas ng umaga, magkano yung ano, yung price nitong si PLC. So, wala rin po akong idea. Meron ako nabasa sa Investa yung book value niya, 0.5 daw. Pero parang hindi naman ganoon eh. So, bukas, antayin na lang natin kung ano yung opening niya. Bukas mag-open si PLC. So, nandito yung asan ba yung trading halt natin. Ayan. So, meron siya dito, disclosure ng trading halt. So, yun nga kasi si Bell, magte-tender offer sa kanya. So, bibili niya yung majority ng shares ni PLC natin. So, nag-execute tayo March 11, 1 p.m. pala siya. Oh. And then, lifting date is bukas ng umaga. Ayan. So, malamang, kasi hindi natin alam kung magkano yung price niya. Wala pa naman. So baka sumipa din itong si PLC natin. Okay? So yun yung ating major na movers for today. So andito yung disclosure na isa. Held on the same date approved the voluntary delisting of PLC shares from PSE subject to successful tender offer by Bell. Ayan. So eto may news na kaya medyo nag-back muna si CHP kasi siya rumors pa lang. Ayan. So, ang daming bibili sa sa market natin. Okay? So, based dito, wala tayong pag-usapan sa price action. Bukas, ang usapan is pabilisan ng kamay, pakiramdam, kung anong mangyari sa kanya, mataas ba yung offer price o mababa. Kasi hindi pa rin naman sinabi or dinusclose ni Bell Corporation. So, syempre, yung mga insider siguro, alam na yan kung ano nangyari sa kanya kasi lumipad si Bell natin. And naka-trading hold to kaya kay Bell nagpuntahan yung mga traders natin. Okay, so congrats kung meron ka. Hula ko, baka mataas. Ayun, hula lang po yan ha. So congrats kung meron ka sa kanya. Hopefully, tumaas yung opening natin kay PLC. Next, si Bell. So ito na, siniling siya. Tingnan natin, nagbigay ba siya ng chance? Okay, so mabilis yung galaw niya. So sa opening, 15% kaagad siya. Oh. Tapos hindi na siya nag-pullback na malakas. So nag-pullback siya dito around 2:30 pero siniling na nung closing niya. Ayan. So 26 million na naitulak yung price niya rather balikan ko lang si PLC Okay. So yung market cap niya kasi 23 billion. So laki pala nito. Ibig sabihin ang daming hawak si Bell dito kay PLC natin. Kasi ang market cap nito 18 billion lang siya. Ayan. So anyway, bukas pag-usapan natin kung ano yung nasa mga disclosures niya. Asan ba yung kay Bell? Okay, so please be advised, special board meeting. So the conduct by Bell of tender offer for the purpose of eventually causing the filing of voluntary delisting ni PLC naman na. Meron ba siyang may sign ba to? Na wala no, wala siyang sign. So mukhang wala nakakaalam kung based dito sa si 26 million yung volume niya. Dito, meron siya dito nung pumitik siya dito. Okay, pero hindi siya pansin kasi yung galaw naman niya, kung itago natin yung candle na yon, hindi naman siya gumalaw kasi. Hindi ko nga rin pinansin to nung naghanap ako ng iti-trade kasi 4%. Sabi ko baka magaya kay Ellie. Kasi si Ellie medyo, saglit, ano ba nangyari kay Ellie? Nasakyan ko kasi si Ellie last time. Medyo nagpo-pullback siya. So kaya inisip ko, baka walang gagalaw kay Bell. So yun pala, magte-tender offer siya para kay PLC natin. So anyway, congrats po ha. So ngayon, ano kaya pwede mangyari sa price natin bukas? So naisagad na yata si Bell natin. Okay, so naging maganda para sa kanya yung pagbili niya. And ang next resistance is DOS. And hopefully mabasag niya yung 2 pesos.
Pero sa galaw na ganito, parang kaya niyang i-break yung 2. Tapos, ayan, tingnan na lang natin kung sino matrap. Hanggang saan yung trap ni Bell naman natin. Okay, so congrats doon sa mga meron sa kanya. Siyempre, pinaka-support is 50% Fibonacci o 50% ng price, which is 1.6. Ayan. Hindi kaya to ng technical kasi ano to eh. So price yung catalyst natin sa kanya. So 50% reporting sa principal. Si Bell natin at meron siyang 26 million na traded value. Maliit lang naman yung traded value niya, no? Pero nag 52% yung close. Net foreign sell minus 446K. Ayan, panalo yung nagbenta na 400K na foreigners kay Bell. Okay? So yun po yung catalyst. Next, Ionics. So mga ka-Ionics, bumalik si Ion natin. Marami nag-worry yata dito kasi after na false breakout niya, bumagsak yung price. So nag-bounce na siya malapit dito sa MA20. Ayan, tignan na lang natin kung sundan niya itong trend. Kasi ito pa rin naman yung sinusundan niya na galawan natin. Ayan. So ito yung RSI, maganda. May konting bad sign yung MACD formation natin. Pero okay naman, 2.44%, 3 million lang yung traded value. So penny-penny, 2.52K net foreign buy. Okay? So follow na lang po yung trend. Next, SSI. Akala ko SSP yung lumipad. SSI pala. Pero parehas sila ng parang parehas yung chart eh. Ito lang kasi walang volume si SSP. So dito tayo kay SSI kasi nag-trending, nag-breakout. So after mag-retest sa MA20, nagkaroon siya ng breakout at nag-close above 4.35%, 8.7 million net foreign buy. So sa trend-wise, meron naman siyang trend eh bago siya nag-breakout eh. Ito yung pinaka-trend natin. Kailan breakout na, no? Ayan, so breakout or konting sakto, no? Sakto sa trend ni SSI na. Pero mas bullish yan kasi 52 weeks high and then hanap tayo resistance. Ayan. So ito ang kailangan basagin natin 3.2. Total 3.7. Total nasa naman na siya? 3.6. So tanggalin ko yan. And then ito yung trend natin sa kanya. And nag-overbought ng konti si SSI and then buhay na buhay yung volume niya. 34 million yung traded value. Okay? So congrats sa mga meron. Lumulusot yung mga yan kasi nakatutok lahat kay Bell kanina. Green. Ayan. So maganda rin yung volume ni mukhang binibili na nila 5 million traded value. So nag-up siya 3.81%. At Friday pa lang umakyat na to eh. So 68.86K net foreign buy. So mga locals yung buyers. So breakout ng konti. Resistance dito sa 0.2668. Ayan. So lalim ni green natin. Hopefully hindi na siya maghukay. For the coming few days, idiretso na niya until dito sa MA 100. Pero kailan basagin muna natin tong 0.2557. So ito yung peak natin last time. Kung gusto mo dito, malapit yan. Pero dito na ako titingin. Kasi mas stronger na resistance itong area. Andito na siya kasi kung dito natin ilalagay sa 0.248. Okay? So congrats. Technical wise, okay yung itsura niya. Para sila ni Annie. So 3.81%. Then lastly si ACEN. ACEN ba o FCG yung last natin. So ito yung nakita ko. So medyo mahina si kahit anong balita ni ACEN natin. So meron siya net foreign buy 14.82 million at kaya loss pa rin negative 0.74%. So nagre-retest siya ngayon dito sa support. Nasa critical level siya. Pagbasag tayo dito tayo titingin. 3.7 ulit. So bearish na bearish po si ACEN. Ano kayang gusto nilang catalyst na ito para umakyat yung price? Earning wise 10%. Maganda naman yung earnings niya. Wala lang talagang nagtutulak pa ng price dito kay ACEN natin. Okay? So yun lang muna yung ating review. So laglag yung mga ka-blue chips natin for today's trading. Penny stocks pa rin yung mga gumagalaw. So tapos palundag-lundag kung sino-sinong penny stocks yung nagkakaroon ng tender offer. So palabas na yata lahat ng
mga ibang stocks natin sa PSE. Kasi ang tagal natin sa 6.8. So yung value ng mga stocks natin napaka-undervalued siya. Kaya ayaw naman gumalaw ng market natin. So walang masyadong gusto magtulak. Ayan, siguro nasa crypto yung iba kasi lakas ng ng crypto natin. Ayan. So yan lang muna yung ating review for today. So not so good